may nangyari ng hindi pagkaintindihan sa loob ng locker room sa Sixers. At Draymond, kilala si LeBron, may warning sa Thunder. At bastos pala ang ginawa ng ref kay Reeves. Kailangan alisin to. Ang 108-102 pagkatalo ng Philadelphia 76ers laban sa New York Knicks sa Game 2 ng kanilang playoff series ay hindi lamang natukoy ng final score, kundi pati na rin ng kontrobersyal na huling possession na kinasangkutan ni Paul George na agad naging pangunahing usapan ng gabi. May 30 segundo na lamang sa laro at trailing ang Sixers, 107-102, nang kontrolin ni George ang dribble handoff mula kay VJ Edgecombe at agad nagtira ng isang mahirap na 3-pointer habang may bantay. Nauwi ito sa isang airball na tuluyang nagselyo sa pagkatalo ng Philadelphia. Agad itong nagdulot ng frustrasyon sa loob mismo ng koponan dahil nakita si teammate Quentin Grimes na nakikipagpalitan ng maiinit na salita kay George habang dead ball sequence at papunta ang magkabilang koponan sa kabilang bahagi ng court. Muling binuhay ng insidenteng ito ang mga pagdududa tungkol sa decision-making ni George sa matitinding playoff moments, lalo na dahil sa reputasyon niya sa hindi consistent na late-game execution sa mga nakaraan niyang postseason runs. Sa statistics, nagtapos si George na may 19 points, 6 na rebounds, 4 na assists, 2 steals at 2 blocks sa 7 of 18 shooting. Ipinapakita ng kanyang numero na may kontribusyon siya, ngunit naging inefficient sa pinakamahahalagang sandali ng laro. Mas lalo ring lumakas ang kritisismo tungkol sa kanyang pangmatagalang kontrata, kung saan itinuturing ng ilang kritiko na hindi tumutugma ang kanyang $202 million deal sa kanyang production at sa inaasahang performance sa pinakamahalagang bahagi ng season. Ngayon na nasa 0-2 series deficit na ang 76ers, kailangan nilang agad makabangon dahil ang lumalalang frustrasyon sa loob ng team at mga tanong tungkol sa kanilang late game execution ay maaaring tuluyang sumira sa kanilang pag-asang makabawi laban sa kumpiyansang Knicks. Sa ibang balita naman, umabot sa sukdulan ang frustrasyon ng Los Angeles Lakers noong Huwebes ng gabi, at hindi lang ito dahil sa kanilang 0-2 series deficit laban sa Oklahoma City Thunder. Matapos ang final buzzer ng kontrobersyal na Game 2, malayo ang eksena sa karaniwang post-game handshakes. Sa halip, nakita si Lakers guard Austin Reeves na nangunguna sa isang emosyonal na pagrereklamo laban sa officiating crew. Ang bihira at totoong pagpapakita ng emosyon na iyon ay nagpatuloy kahit opisyal nang natapos ang laro. Si Reeves, nakilala sa kanyang madalas na masayahin at nakakatawang ugali, ay kitang-kitang galit habang nakikipagtalo kay veteran referee John Goble. Habang nakikipag-usap sa reporters sa locker room, ikinuwento ni Reeves ang isang partikular na insidente sa jump ball situation na pakiramdam niya ay lumampas na sa profesional na pagtrato. Pakiramdam ko, naging magalang ako sa kanilang lahat buong gabi. 1,000,000 beses na siguro akong nagsabi ng mas masasamang salita noon. Noong ginagawa namin ang tip ball at nagpapalit sila ng pwesto, gusto kong pumunta sa kabilang side dahil may tao sila roon, sinusubukan ko lang magkaroon ng advantage. Lumingon siya at sinigawan ako diretso sa mukha. Pakiramdam ko bastos iyon, paliwanag ni Reeves. Nahuli rin sa camera si Lakers guard habang tila sinasabing, "Napaka-bulls naman na ganyan mo ako kausapin." Kasama pa ang ilang masasakit na salita patungo kay Goble. Umabot pa sa punto na iniwan ni Luka Doncic ang bench upang pigilan ang kanyang kaibigan. Habang binabalikan ang insidente, binigyang diin ni Reeves na pakiramdam niya ay hindi patas ang power dynamic. Sa huli, mga matatandang lalaki na tayo at pakiramdam ko hindi niya kailangang sumigaw ng ganoon kalapit sa mukha ko. Sinabi ko iyon sa kanya. Hindi naman ako naging bastos. Sinabi ko rin na kung ako ang unang gumawa noon sa kanya, siguradong nabigyan na ako ng technical foul. Pakiramdam ko ang dahilan kung bakit hindi ako natawagan ng tech ay dahil alam niyang siya ang mali. Pakiramdam ko talaga ay nabastos ako. Ang personal na komprontasyong iyon ay tila huling patak lamang sa isang gabing puno ng hindi pagtawag ng foul, habang ang coaching staff ng Lakers at kanilang mga veteranong manlalaro ay nakisama rin sa pagpuna sa kalidad ng officiating sa serye. Pinalakas ng Lakers ang kanilang kampanya laban kay referee John Goble. Hindi lamang si Austin Reeves ang may tensyon laban sa mga referee. Buong laro,
Kapansin-pansing iritado ang Lakers dahil sa ilang non-calls, kabilang ang isang shot ni LeBron James na hindi binilang ng mga opisyal. Sa isang punto, narinig pa si James na sumisigaw kay Goble ng, "Ano bang pinagsasabi mo? Ang pangit mong referee pare." Pagkatapos ng laro, buong suporta namang pinanigan ni Lakers head coach JJ Redick ang kanyang mga manlalaro, lalo na ang pagtrato kay LeBron. Si LeBron ang may pinakamasamang whistle sa kahit anong star player na nakita ko. Binabangga na naman siya buong gabi. Siya ang player na pinakamaraming tama sa ulo habang nagdadrive pero bihirang matawagan ng foul, sabi ni Redick. Dagdag pa ni Redick, may malaking pagkakaiba umano sa paraan ng pagtawag ng fouls sa depensa ng Thunder kumpara sa Lakers. May ilan silang players na nagfa-foul sa bawat possession at ganoon naman talaga ang karamihan sa magagandang depensa. Si Shai Gilgeous-Alexander nakakakuha ng touch foul sa bawat drive. May sunod-sunod na 4 na possessions kung saan talagang binangga ang mga players namin. Sa statistics, lamang ang Thunder matapos makakuha ng 26 free throws kumpara sa 21 ng Lakers, habang 5 rin ang mas kaunti nilang fouls. Gayunpaman, maingat pa ring inamin ni Redick, "Hindi kami natalo dahil sa refs. Hindi naman ganoon palagi. Mas magaling lang talaga ang Oklahoma City kaysa sa amin." Ngayon nahawak na ng Thunder ang 6-0 record laban sa Lakers ngayong season, kabilang na ang regular season, at pauwi na ang Lakers para sa isang do-or-die Game 3 sa linggo. Kailangan nilang humanap ng paraan upang gawing motibasyon ang naramdamang kawalang respeto para makapagpakita ng matinding depensa laban sa reigning champions. At matapos simulan ng Los Angeles Lakers ang kanilang Western Conference Semifinals sa pagkatalo laban sa Oklahoma City Thunder, ibinahagi ni Draymond Green ang tanging solusyon na sa tingin niya ay mayroon ang koponan. Kung gusto nilang magkaroon ng kahit anong tsansa, kailangang kontrolin ni Bron ang buong laro, ani niya. Kapag hindi niya ginawa iyon, wala silang gaanong pag-asa. Sa tingin ko, sobrang lalim ng lineup nila para kayanin ng Lakers. Pero mukhang komportable si LeBron. Parang wala silang magagawa para mapabilis siya o ma-pressure. Magiging okay siya. Nakakatawa man isipin, natalo ang Lakers ng 18 puntos at si Shai Gilgeous-Alexander ay umiskor din ng 22 points. Ngunit kumpara rito, nagtala si James ng 23 points, 4 rebounds at 6 assists. At ayon kay Green, kaya niyang dalhin ang mga kakampi niya sa mga sitwasyong gusto niyang pasukin. Gayunpaman, hindi raw pwedeng magkaroon ang koponan ng mga sunod-sunod na turnovers dahil puntos ang kapalit niyan. Malaki ang naging kapalit ng 17 turnovers ng Lakers. Dahil kapag nagkamali ka laban sa OKC, pinapabayaran nila agad iyon. Sa kabuuan, kailangan daw maglaro ng Lakers ng isang perpektong laro para manalo. Ngunit, ayon kay Green, mahirap makita na mangyari iyon laban sa Thunder anumang oras sa lalong madaling panahon. Tinawag ni Draymond Green ang OKC bilang isang well-oiled machine. Bilang defending champions, hawak ng Thunder ang 64-18 record. Habang si Shai ang pangunahing bituin ng koponan, mayroon silang kakaibang lalim sa lineup na kakaunti lamang ang may katulad sa liga. At iyon ang gustong ipunto ni Green. Kailangan magkakasundo kayo at makikita mong mahal nila ang isa't isa bilang team na siyang dahilan kung bakit gumagana ang lahat, sabi niya noong 2025. Mayroon silang pangunahing star, ang kanilang number 2 option. Lahat ng pumapasok alam ang kanilang role, mula kay Shai hanggang kay number 23 hanggang kay Brooks. Hindi lamang si Shai ang bumubuhat sa koponan. Dahil may hindi bababa sa 5 players na naka-double digits sa scoring, alam ng lahat ang kanilang mga papel. At ayon kay Green, ganyan dapat para manalo sa liga na ito. Isa silang mahusay na well-oiled machine na parang plug and play lang. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?